Sa maraming pamilyang Pilipino, ang Pangingibang Bansa ay simbolo ng pag-asa. Ito ang landas sa tinatahak na maraming magulang upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ngunit may mga pagkakataon na ang paglayo ay hindi lamang naghihiwalay ng mga lugar, kundi pati ng mga puso. At kapag pinili ng isang tao na talikuran ang sariling pamilya kapalit ng panibagong buhay, kadalasan ay may kapalit din itong pananagutan na hindi kayang takasan habang buhay. Noong June 2010, umalis patungong Canada si Liza May Soriano, 31 years old, mula sa bayan ng Sorsogon City. Naiwan niya ang asawa na si Edgar Soriano, 36 years old, at ang kanilang 6 years old na anak na si Nathan Soriano. Katulad ng maraming OFW, hindi madali ang naging desisyon ni Liza May. Bago siya umalis, ilang buwan nilang pinag-usapan ng asawa ang sakripisyong kakaharapin nila. Alam nilang magiging mahirap ang pagkakalayo, ngunit naniniwala silang pansamantala lamang iyon. Sa unang 2 taon, maayos ang lahat. Regular ang kanyang mga tawag, may mga padalang pera kada buwan, may mga laruan para kay Nathan tuwing kaarawan at Pasko. May mga pangakong uuwi siya matapos makaipon. Dahil dito, kahit mahirap ang sitwasyon, nanatiling matatag ang pamilya. Ngunit noong kalagitnaan ng 2012, nagsimula ang mga pagbabago. Unti-unting nabawasan ang mga tawag, naging madalang ang mga mensahe. Ang dating lingguhang komunikasyon ay naging minsana na lamang. Kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang trabaho at tirahan, madalas ay malabo ang kanyang mga sagot. Noong una, inisip ni Edgar na marahil ay pagod lamang ang asawa. Ngunit habang lumilipas sa mga buwan, lalo lamang humahaba ang pagitan ng kanyang mga paramdam. Pagsapit ng January 2013, tuluyan nang nawala ang komunikasyon. Walang tawag, walang mensahe, walang padala, walang paliwanag. Mistulang naglaho si Liza May. Nag-alala ang buong pamilya. Nakipag-ugnayan sila sa recruitment agency. Naganap sila ng impormasyon sa mga kaibigan nito. Lumapit sila sa iba't ibang tanggapan upang humingi ng tulong. Ngunit wala silang nakuhang malinaw na sagot. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 5 taon, at kalaunan ay halos 10 taon. Sa loob ng panahong iyon, si Edgar ang tumayong ama at ina kay Nathan. Nagtrabaho siya bilang mekaniko sa Legazpi upang matustusan ang pangangailangan ng anak. Hindi naging madali ang buhay. May mga panahong kapos sila. May mga gabing halos hindi siya makatulog sa kakaisip kung buhay pa ba ang kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya iniwan ang kanyang responsibilidad bilang magulang. Samantala, lumaki si Nathan na halos wala ng alaala tungkol sa kanyang ina. Ang tanging natitira ay ilang litrato at mga lumang sulat na itinago ng kanyang ama. Habang tumatagal, unti-unti niyang tinanggap ang realidad na maaaring hindi na bumalik ang kanyang ina. Ngunit noong August 2022, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling bumuhay sa mga tanong na matagal nang nakabaon. Isang Pilipinang nurse na nagngangalang Catherine Valdez, 42 years old, ang umuwi mula Canada upang magbakasyon sa Pilipinas. Habang bumibisita sa mga kamag-anak sa Bicol, may nakita siyang lumang larawan sa bahay ng isang kakilala. Agad niyang nakilala ang babae sa larawan, ngunit hindi bilang nawawalang OFW, kundi bilang isang Pilipinang matagal na niyang nakakasalamuha sa Calgary. Nagulat si Catherine.
dahil kilala niya ang babae sa ibang pangalan. Sa Canada, kilala ito bilang Melissa Cruz. Isa itong pangalan na kailanman ay hindi narinig ng pamilya ni Liza May. Nagsimula siyang magsiyasat. Sinuri niya ang mga lumang larawan. Inihambing ang mga detalye. At habang mas sumalalim ang kanyang paghahanap, lalo siyang nakumbinsing iisang tao lamang sina Melissa Cruz at Liza May Soriano. Hindi siya agad nagsalita. Nais muna niyang tiyakin ng lahat. Makalipas ang ilang buwan, nakalap niya ang sapat na impormasyon upang kontakin si Edgar. Ang balitang kanyang dala ay magpapabago sa buhay ng pamilya. Hindi pala nawawala si Liza May. Hindi rin siya naging biktima ng krimen. Hindi siya namatay. Hindi siya nakulong. Sa halip, pinili niyang talikuran ang kanyang pamilya. Ayon sa mga impormasyong nakalap ni Catherine, nakilala ni Liza May noong 2013 ang isang Canadian contractor na si Michael Thompson, 52 years old. Naging malapit sila sa isa't isa. At habang lumalalim ang kanilang relasyon, nagsimula ring burahin ni Liza May ang kanyang nakaraan. Nagpalit siya ng social media accounts. Pinutol ang komunikasyon sa Pilipinas. At ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang babaeng walang asawa at walang anak. Sa loob ng ilang taon, matagumpay niyang naitago ang katotohanan. Noong 2016, pinakasalan niya si Michael. Nagkaroon sila ng isang anak na babae. Sa paningin ng mga tao sa kanilang komunidad, isa silang masayang pamilya. Walang nakakaalam na mayroon siyang iniwang asawa at anak sa Pilipinas. Nang malaman ni Edgar ang lahat, para siyang muling pinagsakluban ng langit at lupa. Sa loob ng halos isang dekada, naniwala siyang baka may masamang nangyayari sa kanyang asawa. Hindi niya kailanman naisip na kusang pinili nitong iwan sila. Mas lalong nasaktan si Nathan na makita niya ang mga larawan ng kanyang ina kasama ang bago nitong pamilya. Habang siya ay lumalaki na walang gabay ng ina, may ibang batang tinatamasa ang presensyang ipinagkait sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pinili ni Edgar ang manahimik. Sa tulong ng isang abogado, nagsimula siyang magtipon ng mga dokumento. Marriage certificate, birth certificate, mga lumang record, mga larawan, at iba pang ebidensyang magpapatunay ng legal na kasal nila ni Liza May sa Pilipinas. Makalipas ang ilang buwan, nakarating ang impormasyon sa mga otoridad sa Canada. Doon nagsimula ang masusing pagsisiyasat. Habang sinusuri ang mga record, natuklasan ng mga investigador ang maraming hindi pagkakatugma sa mga dokumentong ginamit ni Liza May. May mga impormasyong hindi niya idineklara. May mga detalyeng tungkol sa kanyang marital status na hindi tumutugma sa opisyal na record sa Pilipinas. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumabas ang buong katotohanan. Noong una ay tinanggi niya ang mga alegasyon, ngunit habang dumarami ang ebidensyang inilalatag laban sa kanya, naging mahirap para sa kanya ang ipaliwanag ang kanyang mga naging desisyon. Labis na nabigla si Michael. Pakiramdam niya ay nabuhay siya sa loob ng isang kasinungalingan. Hindi niya alam na may legal na asawa at anak pala sa Pilipinas ang babaeng pinakasalan niya. Hindi rin niya alam na 10 taon nang naghihintay ang isang pamilya para sa taong inakala nilang nawawala. Makalipas sa mahigit 1 taon ng legal na proseso, naglabas ng desisyon ng korte. Napatunayang may mga maling deklarasyong ginawa si Liza May kaugnay ng kanyang personal na impormasyon at marital status. Kasunod nito,
Pinawalang bisa ang ilang dokumentong ginamit niya upang maitayo ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Bumagsak ang mundong matagal niyang binuo. Nasira ang kanyang kasal. Nawala ang tiwala ng kanyang komunidad. At higit sa lahat, naharap siya sa mga legal na pananagutan na matagal niyang tinakasan. Samantala, sa Pilipinas, nagsampa rin si Edgar ng kaukulang kaso kaugnay ng pag-abandona sa pamilya at iba pang kaugnay na usaping sibil. Hindi naging mabilis ang proseso. Ilang taon din ang lumipas bago umusad ang mga dokumento. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat pagdinig, dala niya ang parehong layunin. Hindi paghihiganti, kundi hustisya. Noong 2025, dumating ang araw na matagal niyang hinintay. Kinikilala ng hukuma na matinding pinsalang idinulot ng pag-abandona ni Liza May sa kanyang unang pamilya. Inatasan siyang tumugon sa mga legal na obligasyon na matagal niyang iniwasan. Sa wakas, nakamit ni Edgar ang pagkilala matagal niyang ipinaglaban. Hindi man naibalik ng batas sa mga nawalan taon, napatunayan naman nitong may pananagutan ng bawat desisyon. Samantala, si Nathan ay nagtapos ng kursong engineering sa edad na 21 years old. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, hindi niya hinayaang diktahan ng sakit ang kanyang kinabukasan. Naging inspirasyon niya ang mga sakripisyo ng kanyang ama. Unti-unti niyang binuo ang buhay na minsang muntik ng masira ng pagkawala ng kanyang ina. Si Edgar naman ay nagpatuloy sa kanyang maliit na repair shop. Makalipas sa mga taon ng pakikibaka, unti-unti ring bumalik ang katahimikan sa kanyang buhay. Hindi man naging perpekto ang kanyang pamilya. Natutunan niyang tanggapin ang mga bagay na hindi niya na kayang baguhin. Samantala, si Liza May ay bumalik sa Pilipinas na dala ang mabigat na bunga ng kanyang mga naging desisyon. Hindi siya sinalubong ng galit, hindi rin siya sinalubong ng paghihiganti. Sa halip, sinalubong siya ng realidad. Ang realidad na may mga sugat na hindi basta naghihilom. May mga panahong hindi na maibabalik. At may mga taong natutong mabuhay kahit wala siya. Sa mga sumunod na taon, nabuhay siya ng tahimik. Bit-bit ang mga pagkakamaling minsan niyang inakalang maitatago habang buhay. Ngunit tulad ng maraming kwento ng panlilinlang, dumating din ang araw ng paniningil. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Sa huli, ipinakita ng kasong ito na maaaring maitago ang isang lihim sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ito mananatiling nakabuon magpakailanman. Maaaring mabagal ang hustisya, maaaring mahaba ang paghihintay, ngunit darating ang panahon na haharap ang bawat tao sa bunga ng sarili niyang mga pagpili. Dahil ang pamilya ay hindi responsibilidad na maaaring kalimutan kapag may mas magandang oportunidad na dumating. At ang tiwala, kapag tuluyang nasira, ay isa sa pinakamahirap buuing muli. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay hindi lamang ang hatol ng korte, kundi ang pagharap sa katotohanang ang mga taong minsan nagmahal at naghintay ay natuto ng mabuhay nang wala ka. At doon nagtapos ang kwento ng isang inang piniling kalimutan ang kanyang pamilya, ngunit sa bandang huli ay hindi nakatakas sa hustisya matagal nang naghihintay sa kanya.